Kabanata 1661, Lumuhad ka. Ang utos ng Venerable Dragon Flame kay Zephyr. Senior. Hindi ba't ang kasal ay personal na desisyon ng 2 taong ikakasal? Matatag na sinalubong ni Zephyr ang titig ni Venerable Dragon Flame. Wala siyang bahid ng takot. Ngunit lalo lamang itong nagpaalab sa galit ng matanda. Humph. Wala kang karapatang tumanggi. Mula nang masira mo ang reputasyon ni Xuanji, kailangan mong akuan ang buong pananagutan. Malamig at mapang-api ang bawat salitang binitiwan ni Venerable Dragon Flame. Hindi niya inaasahang may isang junior na maglalakas loob na salungatin ang kanyang kagustuhan. Ngunit hindi rin nagpadaig si Zephyr. Paumanhin, Senior. Hindi ko matatanggap ang kasalang ito. Diretsahan ang kanyang sagot. At iyon ang lalong nagpasiklab sa galit ng matanda. Bakit ko kailangang sundin ang gusto mo? Sa sandaling iyon, sumingit si Meng Zuan upang pakalmayan ang sitwasyon. Senior, ang kasal ay dapat na pinagkakasunduan ng 2 panig. Kung pipilitin sila, wala ring magandang kahihinatnan. Ngunit, hindi na nakinig si Venerable Dragon Flame. Humph. Tinuturuan mo ba ako kung ano ang dapat kong gawin? Sa isang marahas na iwi na siwas niya ang kanyang manggas. Boom! Isang napakalakas na bagzo ng hangin ang tumama kay Meng Zuan. Wala man lamang siyang pagkakataong makalaban. Tumilapon siya ng ilang metro bago malakas na bumagsak sa sahig. Senior Meng. Sigaw ni Zephyr. Sa sandaling iyon, tuluyan ng sumiklab ang kanyang galit. Matandang lalaki. Sumobra ka na. Pagkarinig sa mga salitang iyon. Lalong nagdilim ang mukha ni Venerable Dragon Flame. Sa buong buhay niya. Wala pang sino mang junior ang nang-ahas na pagsalitaan siya ng ganoon. Sa isang kisap mata. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay. Isang hindi masukat na kapangyarihan ang bumalot sa buong bulwagan. Ngunit bago pa man niya maipatupad ang kanyang pag-atake. Isang malamig na tinig ang umalangaw-ngaw. Venerable Dragon Flame. Lumampas ka na sa iyong hangganan. Si Luo Shui. Kasabay ng kanyang paglitaw ay sumabog ang isang nakapangangilabot na presyon. Boom! Muling nagbanggaan ang aura ng 2 makapangyarihang eksperto. Yumanig ang buong bulwagan. Napaatras si Venerable Dragon Flame ng ilang hakbang. Ngunit sa halip na hamupa ang kanyang galit. Mas lalo pa itong lumala. Sige. Ayaw mong magpakasal. Hindi na kita pipilitin. Saglit na natahimik ang lahat. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay lalo pang ikinagulat ng lahat. Kung gayon, lumuhad ka sa harap ko. Humingi ka ng tawad, at ituturing kong tapos na ang lahat ng ito. Kasabay ng kanyang mga salita. Isang napakabigat na aura ang bumagsak kay Zephyr. Para itong rumaragas ang bagyong walang sino mang makakatakas. Nanginig ang kanyang buong katawan. Naglangit-ngit ang kanyang mga buto. Parang anumang sandali ay maaari siyang madurage. Ngunit kahit ganoon, hindi yumuko si Zephyr. Hindi siya lumuhad. Mas lalo pang lumakas ang presyon. Lumuhod ka. Umalangaw-ngaw ang boses ni Venerable Dragon Flame sa buong bulwagan. Punong-puno ito ng kapangyarihan at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit sa harap ng napakalupit na pressure, mananatili bang nakatayo si Zephyr? O mapipilitin rin siyang lumuhad sa unang pagkakataon sa kanyang buhay? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1662, Hindi ako luluhod. Ang hindi matitinag na paninindigan ni Zephyr. Sa sandaling iyon, walang sino man sa loob ng bulwagan ang nang-ahas na pigilan ang galit ni Venerable Dragon Flame. Maging ang Alchemist Alliance ay walang sapat na dahilan upang makialam. Bagamat mas malakas si Luo Shui, may katwiran pa rin ang ipinaglalaban ni Venerable Dragon Flame. Para sa isang babae, napakahalaga ng kanyang dangal at reputasyon. At sa paningin ng lahat, si Zephyr ang naging sanhi ng lahat ng ito. Dahil dito, kahit si Luo Shui ay hindi basta makakakilos. Unti-unting bumigat ang pressure na bumabalot kay Zephyr. Langit-ngit. Langit-ngit. Mariin niyang kinagat ang kanyang mga ngipin. Unti-unting tumulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Ang bawat buto at kalamnan sa kanyang katawan ay tila unti-unting nadudurog sa ilalim ng napakalakas na puwersa.
Ito ang kapangyarihan ng isang tunay na makapangyarihang eksperto. Hindi pa man ito umaatake. Aura pa lamang ang ginagamit nito. Ngunit sapat na iyon upang durugan ang isang ordinaryong kultibador. Napadaing si Zephyr. Unti-unting nagbitak ang kanyang balat. Dumaloy ang sariwang dugo sa kanyang buong katawan. Maging ang ilang buto ay nagsimulang lumitaw sa ilalim ng kanyang napunit na laman. Ngunit, hindi siya bumagsak. Nanatili siyang nakatayo. Tuwid ang kanyang likod. Crack! Biglang nabali ang kanyang mga paa sa tindi ng presyon. Napayuko ang kanyang katawan. Halos mapasubsob siya sa sahig. Ngunit sa mismong sandaling iyon, buong lakas niyang pinakawalan ang tunay na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Pinilit niyang pigilan ang sarili. Pinilit niyang tumayo. Parang isang sibat na nakabaon sa lupa. Hindi matinag. Hindi yumuyuko. Hindi sumusuko. Maging ang mga veteranong eksperto sa bulwagan ay napahinto sa kanilang paghinga. Hindi nila inasahang ang isang binatang tulad ni Zephyr ay magkakaroon ng ganitong katatag na kalooban. Maging si Luo Shui ay napatingin ng may paghanga. Samantala, unti-unti ring nagbago ang ekspresyon ni Liu Xuanji. Ang galit na nasa kanyang mga mata ay tila napalitan ng isang kakaibang damdamin. Hindi niya inaasahang ganito katatag ang lalaking matagal na niyang kinamumuhian. Sa gitna ng matinding sakit, dahan-daang itinaas ni Zephyr ang kanyang ulo. Duguan ang kanyang katawan. Ngunit matatag pa rin ang kanyang mga mata. At sa paos ngunit matatag na tinig ay sinabi niya. Matandang lalaki. Kung gusto mo akong patayin, gawin mo. Pero kung gusto mo akong paluhurin, hinding-hindi mangyayari. Umalangaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong bulwagan. Tahimik ang lahat. Walang sino man ang nagsalita. Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ng bawat isa kay Zephyr. Ang binatang tila kalmado at mapagpakumbaba ay nagtataglay pala ng isang pusong hindi kailanman yuyuko. Maaari siyang maging mabait sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa harap ng pang-aapi, mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa isuko ang kanyang dignidad. Hindi napigilan ni Meng Zuan ang mag-alala. Nais sana niyang tumulong. Ngunit pinigilan siya ni Long Yun at Ye Qing. Mahinang nagsalita si Ye Qing. Sa pagkakataong ito, wala na tayong magagawa. Ngunit hanggang kailan kakayanin ni Zephyr ang napakalupit na pressure ng Venerable Dragon Flame? At kapag umabot na siya sa kanyang hangganan, may darating pa bang himala upang iligtas siya, o tuluyan na ba siyang babagsak? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1663, ang tunay na layunin ni Venerable Dragon Flame. Nagulat ang lahat kay Zephyr. Hindi makapaniwala ang lahat ng naruroon. Kahit ang mga veteranong eksperto na nakaranas na ng hindi mabilang na laban ay hindi maitago ang kanilang pagkagulat. Isang ordinaryong spirit cultivator ang naglakas loob na harapin ang isang makapangyarihang eksperto sa antas ng insight. Isang bagay na halos imposibleng mangyari. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita si Liu Xuanji. Ninuno. Hayaan na po natin ang bagay na ito. Nagulat si Venerable Dragon Flame. Liu Xuanji, sinira ng batang iyon ang iyong reputasyon. Hahayaan mo na lamang ba itong matapos? Bahagyang yumoko ang ulo ni Liu Xuanji. Komplikado ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Zephyr. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, mahina siyang napabuntong hininga. Ayos lang po ako. Bagamat malamig pa rin ang kanyang tono, tila nabawasan na ang galit na kanina ay nag-aalab sa kanyang puso. Pagkatapos ay tahimik siyang tumalikod. Parang isang banayad na simoy ng hangin. Unti-unti siyang naglaho sa bulwagan. Ngumiti si Venerable Dragon Flame. Ngunit kakaiba ang ngiting iyon. Binata. Talagang matapang ka. Karapat-dapat kang makilala. Pagkasabi nito, tahimik din siyang umalis. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Luo Shui. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang papalayong figure ng matanda. Ngunit ang ngiting iyon ay tila may nakatagong kahulugan. Agad niyang iniutos. Dalhin agad si Zephyr at gamutin ang kanyang mga sugat. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Meng Zuan, Long Yun at ang iba pa. Mabilis nilang inalalayan si Zephyr. Ngunit nang suriin nila ang kanyang kalagayan, nanlaki ang kanilang mga mata.
Napakatindi. Halos mawalan ng malay si Zephyr. Halos durog na ang kanyang katawan. Ngunit, hanggang sa huling sandali, hindi siya lumuhad. Hindi siya bumagsak. Nanatili siyang nakatayo. Maging si Yecheng ay hindi napigil ang humanga. Napakatibay ng kanyang kalooban. Makalipas ang ilang sandali, isa sa mga elder ang hindi na napigil ang magtanong. Panginoong Luo Shui, ano ba talaga ang pakay ni Venerable Dragon Flame? Sa unang tingin, parang dumating lamang ito upang ipagtanggol si Liu Xuanji. Ngunit sa paglipas ng mga pangyayari, napagtanto ng lahat na may mas malalim pa itong dahilan. Malamig na ngumiti si Luo Shui. Ano pa ba ang pakay ng matandang iyon? Hindi siya pumunta rito para humingi ng paliwanag. Sinusubukan lamang niyang sukatin ang tunay na kakayahan ni Zephyr. Tahimik na nakinig ang lahat. Nagpatuloy si Luo Shui. Sa mga nakaraang araw, labis na sumikat ang pangalan ni Zephyr. Maraming makapangyarihang puwersa ang nagsimulang magmasid sa kanya. Kaya natural lamang na gustong makita ng matandang iyon kung gaano katatag ang batang ito. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Kung hindi ako nagkakamali, nagustuhan niya ang talento ni Zephyr. At higit sa lahat, humanga siya sa pambihirang lakas ng kanyang espiritu. Napatingin ang lahat kay Zephyr. Hindi nila akalaing ang pagsubok na muntik ng kumitil sa kanyang buhay ay isa lamang paraan upang sukatin ang kanyang tunay na halaga. Ngunit bakit interesado si Venerable Dragon Flame kay Zephyr? May mas malaking plano ba siyang inihahanda para sa binata? O ito pa lamang ang simula ng mas mabibigat na pagsubok na kanyang haharapin? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1664, ang Primordial Space. Nagsisimula na ang labanan ng mga halimaw. Habang pinagmamasdan ang papalayong figure ni Venerable Dragon Flame, bahagyang napangiti si Luo Shui. Tingin ko, kaya niya ipinilit na ipakasal si Liu Xuanji kay Zephyr ay para maakit ang batang iyon sa panig ng Alchemist Mansion. Tiyak na nakita niya ang pambihirang talento ni Zephyr. Ngunit, hindi namin hahayaang basta na lamang maaga ng Alchemist Mansion ang pinakamahalagang hiyas ng Alchemist Alliance. Patuloy niyang sinabi. Sa murang edad pa lamang, taglay na ni Zephyr ang lakas ng isang 9-star spirit energy. Kung magpapatuloy ang kanyang paglago, hindi imposibleng balang araw ay malumpasan pa niya ang aking narating. Napatingin ang lahat kay Luo Shui. Hindi nila inakalang ganoon kataas ang tingin niya kay Zephyr. Napagtanto nilang ang lahat ng nangyari ay hindi lamang tungkol sa dangal ni Liu Xuanji. Isa rin itong tahimik na agawan ng dalawang pinakamakapangyarihang puwersa para makuha ang isang pambihirang henyo. Lumipas ang 10 araw. Dahil sa kakaibang tibay ng kanyang katawan, halos ganap nang gumaling ang mga sugat ni Zephyr. Kasabay nito, nagsimulang kumilos ang Alchemist Alliance. Ngunit hindi lamang sila. Halos lahat ng malalakas na puwersa sa buong domain ng Muan ay nagsimulang magtipon. Ang nalalapit na misyon ay napakahalaga. Walang sino mang nais maiwan. Maging ang Alchemist Mansion, Cloudfire Academy, at iba pang makapangyarihang organisasyon ay nagsimulang maglakbay patungo sa iisang destinasyon. Isang sinaunang lungsod. Isang lungsod na matagal nang nawasak at iniwan ng panahon. Karaniwang walang sino mang nangangahas na pumunta roon. Ngunit ngayon, ang lugar na iyon ang magsisilbing pasukan patungo sa misteryosong primordial space. Bago sila umalis, seryosong kinausap ni Meng Zuan si Zephyr. Mag-ingat ka. Bagamat nagsanib puwersa ang iba't ibang puwersa laban sa mga kaaway sa labas ng nasasakupan, hindi ibig sabihin nito ay tunay silang magkakampi. Huwag kang basta magtitiwala sa kahit kanino. At higit sa lahat, mag-ingat ka sa mga tao mula sa teritoryo ng Qinglan. Ang mga eksperto nilang darating ay napakalalakas. Ang kanilang mga akademya ay umaabot na sa antas ng 2-star academy. Napakunot ang noo ni Zephyr. Alam na alam niya ang kahulugan ng ranggong iyon. Sa mundo ng mga akademya, may malinaw na paghahati ng lakas mula 1-star hanggang 10-star academy. Ang isang 2-star academy ay isa ng napakalaking kapangyarihan. Maging ang dati niyang kinabibilangang akademya ay hindi man lamang umabot sa 1-star. Kahit ang makapangyarihang Alchemist Alliance,
Halos katumbas lamang ng isang two-star academy. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito, makakaharap niya ang mga tunay na halimaw ng mundo ng cultivation. Mga eksperto sa antas ng insight. At hindi mabilang na makapangyarihang spirit cultivators. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ni Zephyr. Alam niyang ang mga laban na kanyang hinarap noon ay simula pa lamang. Ang tunay na pagsubok ay naghihintay sa loob ng primordial space. Ngunit anong mga lihim ang nakatago sa sinaunang lugar na iyon? At sa pagharap ni Zephyr sa mga henyo mula sa iba't ibang two-star academy, mananatili pa rin ba siyang nangingibabaw, o sa pagkakataong ito ay makakatagpo na siya ng kalabang higit na malakas kaysa sa kanyang inaakala? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1665, Pagdating sa Primordial Space. Lumitaw ang mga tunay na halimaw. Alam ni Zephyr na hindi niya maaaring maliitin ang isang eksperto sa antas ng insight. Kung ang mga two-star academy pa lamang ay may ganoong kalalakas na mga tagapagtanggol, paano pa kaya kung dumating ang mga henyo mula sa mas matataas na akademya? Hindi na niya iyon inisip pa. Ano man ang naghihintay sa kanya, hindi siya uurong. Dahil iisa lamang ang alam niya. Siya si Zephyr. At hinding-hindi siya matatakot sa sinuman. Hindi nagtagal. Sumakay ang buong pangkat sa kanilang barkong pandigma at mabilis na naglakbay sa himpapawid. Lumipas ang kalahating araw. Matapos lampasan ang maraming lungsod, tuluyan silang huminto sa harap ng isang sinaunang lungsod. Napakalawak nito. Ngunit tila matagal nang pinabayaan ng panahon. Walang tao. Walang bakas ng buhay. Isa lamang itong tahimik na lungsod na tila inabandona ng buong mundo. Ngunit nang ituon ni Zephyr ang kanyang espiritual na pandama, napansin niya ang isang bagay. Sa kailaliman ng lungsod, may mga kakaibang presensya. May mga aura ng buhay na nagkukubli sa dilim. At ang ilan sa mga iyon ay napakalakas. Hindi niya matiyak kung mga tao ba ang mga iyon o iba pang nilalang. Bigla, umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na ugong sa himpapawid. Isa-isang dumating ang iba't ibang makapangyarihang puwersa. May mga sakay ng dambuhalang barkong pandigma. May mga nakalulan sa dambuhalang espiritual na ibon. At mayroon ding mga eksperto na lumilipad gamit lamang ang sarili nilang lakas. Bawat pangkat ay naglalabas ng napakalakas na aura. Tingnan ninyo. Narito na ang Alchemist Alliance. Sa pagdating ng kanilang grupo, agad silang naging sentro ng atensyon. Lahat ng mata ay napunta sa kanilang direksyon. Hindi ito nakapagtataka. Ang Alchemist Alliance ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa buong domain ng Muan. Ngunit, hindi lamang ang kanilang grupo ang pinag-uusapan. May isang pangalan na paulit-ulit na binabanggit ng mga tao. Siya ba si Zephyr? Siya ba ang henyo na naghamon sa napakaraming akademya? Ramdam ni Zephyr ang maraming matang sumusukat sa kanya. May paghanga. May pagdududa. At mayroon ding malinaw na paghamak. Sa gitna ng mga taong iyon, may isang binatang nakatayo habang nakapamaywang ang mga kamay sa likuran. Malamig ang kanyang titig. Punong-puno ng pagmamataas ang kanyang mukha. Para bang walang sino man sa paligid ang karapat-dapat sa kanyang pansin. Ngunit nang pagmasdan siya ni Zephyr, bahagya siyang napakunot ng noo. Napakalakas ng aura ng binata. Kahit pilit nitong itinatago ang kanyang tunay na lakas, ramdam pa rin ang nakapangangilabot na pressure na nagmumula sa kanyang katawan. Lihim na nagulat si Zephyr. Nasa ika-9 na antas na ng Spirit Realm. Halos 20 taong gulang pa lamang ang binata. Ngunit umabot na agad sa ganoong kataas na antas. Isang tunay na henyo. Tahimik na nagsalita si Meng Zuan. Isa siyang disipulo ng Heavenly Dust Academy. Isa ito sa pinakamalalakas na akademya sa buong domain ng Muan. Halos maabot na nila ang antas ng isang two-star academy. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Ngunit, hindi siya ang tunay na dapat mong bantayan. Dahan-dahan niyang itinuro ang isa pang binatang nakatayo sa tabi nito. Mas kalmado. Mas tahimik. Ngunit mas nakapangangilabot ang presensya. Ang taong iyon. Si Yang Yunchen. Siya ang pinakamalakas na henyo ng Heavenly Dust Academy. Sa sandaling iyon,
Napunta ang tingin ni Zephyr kay Yang Yunchen. At kasabay nito, unti-unti ring ibinaling ni Yang Yunchen ang kanyang malamig na mga mata kay Zephyr. Magtatagpo na ba ang dalawang pambihirang henyo? At ang unang pagkikitang ito ba ang magsisilbing simula ng isang matinding tunggalian na yayanig sa buong primordial space? Abangan sa susunod na kabanata.